Welcome to K-Crown TV, where we celebrate ordinary people with extraordinary journeys. Once again, I'm your host, Yen. But before we continue with today's episode, I would like to take a moment to thank each and every one of you who supported our very first episode. To everyone who subscribed, followed, watched, and shared our pilot episode, maraming salamat po. Your support truly means so much to us. And today, makakasama natin ang isa sa napakagandang halimbawa ng faith, courage at resilience. Isa siyang mapagmahal na ina na dumaan sa mga season na hindi niya pinili, pero pinili niyang huwag sumuko. Sa halip na maging daan ang kanyang mga pinagdaanan para tumigil, naging daan ito para mas makilala niya ang Diyos at mas tumatag bilang isang babae at bilang isang ina. This is not just a story of surviving, it is a story of becoming. Sometimes, the greatest victory is not avoiding the storm. It is becoming stronger because of it. So today's episode is entitled, Still Standing, A Mother's Journey of Faith, Hope, and Courage. Help me welcome K-Crown Group CEO, Ms. Katrina Lambino. Thank you, Yen. Maraming salamat. Pasalamatan ko yung inyong mga subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe nyo sa K-Crown TV. And I'm glad to be here. Nakaka-nervous pala rito. So, Kat, mag-relax ka lang. No? Pinagpapawisan ako. Yes, actually, medyo kinakabahan si Miss Katrina. But before anything else, no, thank you, Kat, for saying yes to our invitation. And ako, I believe yung kwento mo kasi many would really relate. At alam ko na maganda yung magiging bunga, no? People will really take something from it. So, today's episode, bali hinati-hati po namin to sa 3 seasons ng buhay ni Miss Katrina. So, just sit back and relax. And samahan niyo po kami as we go through yung buhay ni Katrina. Okay, so yung first part is the roots, no? Kilalanin natin yung ating guest for today. Bago dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay. So, Kat, dalhin mo kami sa kwento ng buhay mo nung kabataan mo, no? Bago ang lahat ng challenges sa buhay mo, sino ba talaga si Katrina? At kamusta yung childhood mo? Ano ba yung klase ng pamilya na kinalakihan mo? So, we live in Manila. 3 kami magkakapatid. So, 5 kasama si nanay, si tatay. Masaya kami kasi isang compound yan sa Manila sa side ng tatay ko. So, lumaki akong pag wala si nanay, si tatay, nandun yung tsuhin ko, yung mga tsahin ko. So, strict sila kasi kami yung unang apo, which we don't understand before. Hindi kami pinapayagan kung saan pupunta. So, later on, naiintindihan na lang namin. So, strict, even we are from Manila, hindi ako nakakapunta even in secondary sa iba-ibang lugar. Hindi ako pinapayagan. Nung gumawit ako na elementary, I need pang tumakas papunta lang sa Green Hills. Even ang lapit namin sa Green Hills. Oh, okay. So, compound, no? Masaya yung kasama ng mga pinsan mo. So, you grew up together with your cousins. Oo, with cousins. Tapos, dun sa kabila, mga magkakamag-anak din. Kasi talaga yung lugar na yon, karamihan puro magkakamag-anak din. Oh, I see. Okay. So, growing up, kasama mo yung mga pamilya mo, na pinsan mo and all. Ano yung pangarap mo when you're growing up? Pangarap ko, simple lang eh. Gusto ko ng malaking bahay na may swimming pool. Kasi syempre, no, pag nagja-jogging kami, makikita mo yung mga bahay doon sa Green Hills kasi nga malapit, pwedeng lakarin. Makikita mo yung malalaking bahay, mga bubong na hindi tulad ng mga bubong namin. Kasi pang-mayaman, no? Pang-mayaman talaga sila. So, I was exposed sa ganun. So, pinangarap ko yun. So, mayaman ba yung pamilya nyo, Kat? I mean... kasi si tatay nagtatrabaho siya sa international American company. So maalwa ang isa buhay. Siyang mananahe. Okay, kasi may kasambahay. Sino mag-alaga sa amin? Okay. So, 5 years old na ako natutong gawaing bahay. Huh? You what? Yung magsaing. So, at an early age pala, trained ka to
do yung Oo. mga gawaing bahay. Nung may mga pangyayari nang di natin in-expect sa ating buhay. Okay. So, naalala ko kasi, sinasabi nga ni Sai, no? For those who are watching, Sai is my husband. Lumaki rin sila sa dyan na area na yung Green Hills nga pang mayayaman, no? And compound, ibig sabihin, sa area. Villanueva, talagang lupa nila yun. So, ako kasi sa subdivision ako nakatira. Yung compound ba, ibig sabihin, pag-aari yun ng pamilya? Oo, Ganun ba? pag-aari ko niya ng Villanueva, yung sa side ng tatay ko, sa kanila yung buong compound na yun. Okay. So, yun nga, parang may kaya pala yung Oo. pamilya nyo no, Okay during naman. those times. Then, that's good, no? So, na-share mo na medyo strict at saka tinuturuan talaga kayo. So, ano yung mga naalala mong values talaga na non-negotiable yan sa'yo na dala-dala mo hanggang ngayon? Yung marunong kang makisama sa mga tao, especially yung pupunta ka sa bahay, di ba may handaan? Hindi ka kakain until hindi pa mag-start. Kasi syempre, nung bata ka, mga 6 years old, 7 years old, yung gaganunin mo yung yung food, yung tsahin ko, gaganunin yung kamay ko, mag-intay ka. Syempre, bata, di ko pa yun alam. So, I'm very aware every time na pupunta ako sa bahay. Tsaka yung mga siguro yung mga do's and don't, di ba? Sa hapagkainan, bawal dumaldal. Tapos kailangan galangin mo yung matatanda. Napaka-importante nun sa amin nung lumaki kami. That's good. Ano ka na ba talaga? I mean, palaayos ka na nung bata ka pa. Hindi ako Kasi mukhang mistisa ka eh. Sino ba ang mistisa sa side Hindi, mo? etong kulay namin, I was so blessed. Sa tatay ko to, hindi ako mahilig mag-ayos. Lumaki kami simple. Hindi namin feeling na ganito yung kulay namin kasi pare-pareho kaming kulay eh. Sa Oo. side talaga ni tatay, grabe yung kanilang lahi. Parang Kastila po siya, di ba? Tingnan nyo, wala siyang pores. At wala atang magsasabi. Sabi ko nga sa kanya, wala naman atang magsasabing pangit siya. Kasi nakita nyo naman po, di ba, glowing yung... Pero feeling ko, pangit ako nung lumalaki ko. Kasi yung mga pinsan ko, kagandahan din talaga sila sa side ni tatay. Sila yung kasama sa Muse. Ako, hindi ako nakakasama. So, feeling ko, pangit ako. Okay. So, hindi ka Oo. pala yung parang artistahin nung bata ka. Oo. Hindi kayong ganun. Parang ngayon lang ako nag-glow. May picture ka ba ng tatay mo? Oo. Para papakita natin sa mga nanunood, di ba? I mean, Wala, i-attach siguro na lang kung- natin in case Siguro mapakita sa ni Kat. artista, I can say, yung tatay Sino kamukha ko, palang artista? level Tatay siya mo? ni Bong Revilla. Oh, wow. Yung mga mistiso. Parang hindi ka naman singket. Kasi si tatay singkit. Etong Okay. mata ko, tsaka Sa nanay labi ko, mo na. nakuha ko to sa nanay ko. Yung ilong ko, tsaka kulay ko sa tatay ko. Okay. So, yung mga pinsan mo, talagang artistahin. Oo, lalo doon sa side ng Muse sila. Ako hindi ako napupunta sa Muse. Magaganda sila talaga. Okay. So, thank you for sharing that, no? Dito, meron akong tanong. Looking back, saan mo nakikita that even before, no, meron bang mga instances dyan sa paglaki mo na nakikita mo na that God was already preparing you? Oo, kasi parang sa lahat ng pinagdaanan namin, magandang example yung nanay ko. Na kahit dumarating kami sa hirap, makikita mo yung faith niya sa Panginoon. Yung hindi siya nagko-complain, lahat kaya niyang gawin. Kaya parang paglaki ko, yung pagod, yung lahat ng pinagdadaanan, para sa akin normal lang. Na parang lalo pang yung strength mo, lalo ka pang maging matatag. Especially sa mga taong nakakasalamuha mo simula no lumalaki ka na. So, mas close ka sa nanay mo? Both. Mas close ako kay nanay. Tsaka, hindi kasi sila, alam mo yung mga panahon dati, hindi sila yung maberbal. Unlike us, no. di ba? Si nanay pagpagod, hindi mo na siya, hindi kami open. Iba yung parenting Yeah. style noon. Si tatay, si nanay hindi siya maganon. Si tatay yung simula nung bago ako mag-asawa, sinabi niya, anak, makisama ka especially sa binan mo. Di bali nang ikaw ang may masabi sa kanila, wag lang ikaw ang wag lang sila ang maraming masasabi sa'yo. So si tatay ko yung, bihira din siya magsalita, pero pag may napapansin, tsaka lang siya magsasalita. Si nanay kasi kamot may sa kanya eh. Parang lahat. Which is typical Hindi naman rin siya sa marunong nanay. kasing magalit yun. Okay. Kahit tawain mo yung nanay ko,
Hindi siya parang wala lang sa kanya. Okay. At hindi ko yun Mas nakuha. disciplinary pa yung tatay mo kaysa sa nanay mo? Oo, si nanay talaga trabaho. Okay. Okay. Okay, so kanina while we are preparing no yung episode, meron nasabi si Kat sa akin na yung transition ng buhay niya nung naging 7 years old siya. Ano ba yung nangyari na yun bago tayo lumipad? Bigyan mo nga kami ng hint bago tayo pumunta sa next chapter ng buhay mo. Nako, baka may Ano yung wala akong tissue. Ano yung nangyari na actually hindi pa yon teenager no? Hindi ka pa teenager niyan. 7. Na hindi mo inaakala na napapanood mo lang sana sa TV or something, pero hindi mo alam na mangyayari pala ito sa pamilya ninyo. Knowing na habang kinikwento mo kanina, maganda yung family niyo, no? Masaya, together, kasama mo pa yung mga pinsan mo at yung pamilya mo. So, what went wrong? So, syempre, mali. Yung sa bunso namin, lumaki kaming may kasambahay. So, yun sa bunso na namin na part, 7 years old ako, naging babae na ng tatay ko yung kasambahay namin. So, dun siya nabuntes. So, sinabi ko sa nanay ko na nagsuso ka na, without my knowing na buntes, kasi wala pa akong alam, sinabi ko, Nay, nagsuso ka. Yun, yung kasama namin sa bahay. Tapos nagkausap-usap sila until dumating na dun yung tsuhin ng tatay ko. Siya yung naging tagapagsalita sa nangyayari. Tapos ako nakatingin lang, nasa silya sila. Nasa gitna nasa tabi ng nanay ko yung tsuhin. Yung tatay ko katabi niya yung kasambahay namin. Pinapapili na siya kung sino pipiliin niya. At pinili niya yung kasambahay namin. Sa akin wala lang kasi 7 lang ako nun eh. Yung pinili niya, so be it. Ganon. Nag-normal kaming lumaki. Tapos si nanay, pinag-resign ni tatay sa trabaho, sino mag-aalaga sa amin? Siyempre, automatic, alis na yung nag-aalaga sa amin eh. Kasi pinapili na. Doon na nag-start yung natanggal na rin si tatay sa trabaho. Kasi tawag din yata kasi yung babae ni tatay. Tapos kung ano pa yung mga nangyari, hindi ko na alam. Isa-isa ng mararamdaman namin, it was so intense. Kasi isa-isa nang tinatanggal yung nung panahon na yun, hindi lahat ng bahay may TV. Kami may Sony TV na kami na maliit. Kulay pula, di ko yung malilimutan. Unti-unti na siyang tinanggal sa bahay. May ibang gamit na tinatanggal na rin. Hindi ko kasi alam kung ilang Gibson o bayad na ba yun o kailangan. Naririmata in a sense. Oh, Akala ko nililipat ng bahay. Hindi ko alam bakit tinatanggal yung mga gamit. Nandun kami sa point na yon na never kaming nagtanong. Kasi nung bata tayo, di ba? Hindi tayo masyado nagtatanong. Unlike ng mga bata ngayon. So, yun. Pero si nanay kasi matatag. Hindi siya magsasalita na laban sa tatay ko. Then that's good. So, nung pinili ng tatay mo, umalis din yung tatay mo sa bahay mo? Hindi. Yun yung maganda kay tatay. We never say that we are ewan ko, kaming tatlo, lumaki kami, we never say that, kahit gano'n ginawa ni tatay, that we are a broken family. Kasi si tatay, malapit din lang naman dun sa lugar namin yung naging babae niya, isang jeep lang, pwede ding lakarin. So, si tatay papunta-punta, except na lang kung mag-aaway sila, dadali ng babae sa amin yung sunod-sunod na anak. 3 rin kasi ang anak doon ng tatay ko. So, dadali niya yung bibit-bitin, aalagaan namin. Iiwan doon yung isa o 2, aalagaan namin doon kung sino man sa kanila. Kasi isang lalaki tsaka 2 babae. Kaya lumaki kaming close. Ilan ang anak sa kabila? 3. 3 Yung din. gitna doon yung lalaki. Okay. Nahawig ng tatay ko. So, nung nangyari yon, ano yung naging effect nun sa'yo? Bilang, bata ka pa, 7, nangyayari to as you grow up. Meron ba tong negative effect sa'yo? Bilang ikaw right now? Oo, kasi nagagalit ako nagkaroon ako ng bitterness sa tatay ko eh. Kasi pag yun nangangako, hindi na siya nagkaroon kasi ng magandang trabaho after nun. Hindi na regular. Pag nangangako, pag birthday ko, wala siyang ibibigay. Pangako, syempre bata, nag-expect ka na bibigyan ka sa birthday mo ng ganito. So nagagalit ako sa tatay ko. And I make sure pag ako nagka-family, hindi yun mangyayari sa amin. So,
yun yung mga tumatak sa'yo Oo. sa pangyayaring yan. And as you grew up, nagiging tampo mo yun sa tatay mo. Oo, may tampo ako sa tatay. Nagkagap ba kayo ng tatay mo o hindi naman? I mean, Hindi. Sa panahon kasi nun, di mo pa maiisip, walang social media. So, wala kang emote-emote. parang konting tantrums lang Oo, yun. parang pag andyan si tatay, bahala ka dyan, yung ganun. Kasi compound nga, nandun siya sa lola ko, sa bahay, dulo yung amin eh. So, bago siya makarating sa amin, doon muna sa lola ko, di bahala ka dyan. Kung di siya sa amin pupunta, ko, parang ganun. Pero ano rin, nakaka-amaze yung nanay mo. I mean, of Sobra. all these things, ano siya, tahimik lang, ganun lang? Oo, sobra si nanay. So parang namana mo pala yung nanay mo. Oo. Alam mo, pag Parang yung ganun. alagaan ko yung Okay lang sa lalaki, no? kanya. Tuwan-tuwa siya kasi wala kami lalaki. Ah. Kasing gwapo ng tatay ko talaga, no? Magaganda rin sila. Hindi siya yung gwapo. kagaya na kinalbo yung I know, never, may stress, never. no? So, absent Kakalad ako. ka rin ng Kasi alam mo, na-realize ko din lang ngayon. Sa akin, ewan ko, kasi kanya-kanya kaming feeling eh. Siguro kaming magkakapatid, di ko alam sa iba, sa kanila. Ako kasi, yung lukso ng dugo bilang kapatid. Tanggap mo talaga. Oo, pag umiiyak sila, no, yung tatay ko, gaganunin ng unan sa mukha yung kapatid ko. Pag nakatulog yung tatay ko, kukunin ko yung kapatid ko. Tapos si nanay, kahit walang pera, kasi bago pa lang siya doon sa work, kasi nung nawalan ng trabaho si tatay, naghanap naman, kasi nga mananahi siya sa Marikina noon, naghanap naman siya ng ngayon, ng mapapasukan malapit sa amin. Tapos ako nagtitinda ng gulaman. While yung iniwang anak ng tatay ko, kahit wala kaming pera, wala na kaming pera noon kasi kakatanggal ni tatay, inuutangan pa niya yon ng gatas. Pambili ng gatas, damit, bibisan niya yon. Ganon si nanay. Kaya we are so blessed na may nanay kaming ganon. Yeah, very Hindi siya very marunong strong, magalit. no? Very strong yung character ng nanay mo. So, i-wrap up ko in a bit bago tayo tumalon dun sa middle season ng buhay mo. So, with this kind of setup, nakapagtapos ka ba ng school mo, Kat? Oo. Vocational lang. Mhm. Kasi pinag-aaral ako. They are not able to send me to school. Tsaka wala rin hindi ako ganun mag-isip na magka-college ako. Kontento lang akong pinag-aaral ko ng high school. Pag walang pera, maglalakad ka lang. Kasi malapit lang naman. Hindi ako masyado nag-aim sa buhay ko. Pero may nagpaaral sa akin yung sa side ng tatay ko, yung napangasawa niya, nasa Saudi yung chewing ko. Nakita nila marunong ako makisama. So pinag-aral ako vocational, computer secretarial. Bakit kaya wala kang gana sa school? Ever since ba ganon, kahit na okay pa yung family niyo, hindi ka masyadong into like academics? Academic, hindi ako masyado. Pero okay Meron naman yung... kang interest na hindi siya academic? Okay naman ako sa English. Sa math, hindi masyado. Pero di na ako bumabagsak. Lagi ako last minute mag-aral. Kasi yung mas ini-enjoy ko yung laro. Barkada. Kasi yung mga barkada ko, hindi ko na-feel yung empty yung house. O siguro empty na nga. Kasi may maayos akong kaibigan. Okay. Talagang nakatulong din sila while I'm growing up. Okay. So, nakatapos ka ng vocational. So, from there, after mo ano yung vocational course mo? Computer secretarial. So, after nun, nagtrabaho ka ba sa Pilipinas? Oo, nakapagtrabaho agad ako sa Pilipinas after pagka-graduate. Ilang taon ka nun? 17. Ay, ilang taon ba tayo nag-graduate ng high school? 16. Mga 16. Kasi 1 year lang yun eh. So, tama. 17, nag-work na ako. Okay. 17 and a Ano half yung years old. first work mo sa Pinas? Sa SM Supermarket. So hindi mo nagamit Sales clerk. yung Oo, hindi ko muna pinagraduate, nagamit. Then yung after course mo? that, tsaka ako napunta sa government agencies as a encoder. Doon mo ba nakilala yung napangasawa mo? Doon sa SM. Sa SM pa. Oo. Okay. Mag-transition na tayo doon sa nakilala niya na yung kanyang first love mo ba si Nicanor? Hindi. May first love ako ng high school. No high school. Pero sino ba si Nicanor? Sabihin mo nga sa ating mga Siya viewers. yung second boyfriend ko, tapos napangasawa ko. Ilang taon ka na Nag-iisa lang napangasawa siya. mo si Nicanor? 20 years old.
Ready ka na ba mag-asawa nung na-meet mo si Hindi. Nicanor? Kasi nabuntis ako eh. Oh, So parang wala kang choice. Gusto nila kaming pakasal. So then nagpakasal kami. Even we are not sure sa sarili namin kung ready kami. okay. So, 20 years old ka pala, nag-asawa Oo. ka na. So, ilan ang naging anak mo? 3. 3 din. Now, bakit ka nag-decide na iwan ang Pilipinas, iwan si Nicanor at pumunta ng UAE? Kasi marami na kaming hindi pagkakaintindihan. Ay, by the way, bago ka pumunta pala ng UAE, ilang taon kayo nagsama ni Nicanor sa Pinas? 6 years old yung eldest ko eh. Then yung... So malaki na. Oo. Yung lalaki ko is 1 year old. So, 1 year old 7 yung na, so, no? Parang- 7 years. I decided na mag-abroad. Kasi sa ganong edad, marami kayong hindi pagkakaintindihan. Tapos Oo nga, di ba feeling sabi ko... nila 7 years, kailangan makompleto mo yung Oo. sa marriage Tapos life feeling mo. ko sa sobrang dami ng pinagdaanan, para na akong mababaliw. Yung nakatulala ka na lang, kasi I stopped working nung nasa Makati ako as a secretary ng insurance, ng isang broker ng insurance. I stopped working kasi feeling ko baka it's not enough yung pagiging asawa ko and magulang sa mga anak ko. Pero parang yung changes, wala pa rin. So, I decided to go abroad. Baka sakaling I asked God na paalisin mo ko. Kasi 17 years old, may offer na ako sa Taiwan eh. Okay. Sa Canon Company. Okay. So, dun muna ako sa buhay mo may asawa. During the first year or years, how long yon na okay yung relationship ninyong mag-asawa? Yung okay pa, ilang years? From that 7 years bago ka nag-decide na, Kahit naman nung maghihiwalay na rin kami. Kahit yung 20 years old after ka pa. 6 months nung anak ko, 6 months. doon parang gusto na rin niya akong iwan. Nalaman ko na nandun sa pinsan niya without my knowing. Okay. So, from the beginning pala, medyo... Oo. Siguro dahil nga Because, madalian, oo. no? Tsaka, di ba ayoko ng broken family dahil sa nangyari sa amin. So, I want my marriage to, na masave pa. Pero kasi, parang ang gulo-gulo. Wala akong peace of mind. Siya ba ang magulo o ikaw din ang magulo? O Siguro ako din combination kasi yun. bata pa Bata ako pa. Hindi pa ako ganito katatag. Yung konting away, mainis din ako. Tsaka Oo. nagiging nagar na rin ako. It's 2 to tango. Yeah, sabi nga nila, 'di ba? Hindi lang naman talaga yung kasalanan Hindi naman ako ng yung isa. babaeng maninisi lang sa asawa ko. Minahal ko yun, Nagkaroon nga kami ng 3 anak, di ba? Tapos sasabihin ng iba, hindi ko mahal yung asawa ko. After all, 3 anak niya, of course na. True. Minahal ko yung asawa ko. True. At saka, 'di ba? Hindi agad yun natatanggal. Kahit anong pag-aaway Yes, pa. kasi one flesh kayo. I mean, you agree to through thick and thin. At saka sabi nga, 'di ba nila, kung lumaki ka sa broken family, talagang pangarap mo na magkaroon ng buong pamilya. I mean, wala atang lumaki sa broken family. Pangarap ko rin maging broken family, di ba? Wala naman sigurong gano'n. Oo. Lahat din ng mga nakausap ko o kakilala ko na lumaki sa broken family, talagang ang kanilang dream ay buo yung pamilya. Kaya talagang inaalagaan nila yon. And sila, very focused na yun nga, kung may hindi pagkakaunawaan, which is natural lang naman yon, they really try to patch up things and all. But sometimes, sabi nga, di ba, let me read this bago ako mag-transition sa next. Lahat tayo may mga pangarap, pero minsan may mga chapter sa buhay natin na hindi natin isinulat. Ako doon sa buhay naman ni Miss Katrina dito sa UAE, mag-break muna tayo.